alam niyo po, ito po yung isang bagay na ayaw ko po, ako'y tatayo rito at ako po'y magsasalita sapagkat sa tinagal-tagal po ng panahon na ako ay nakakilala sa Panginoon ay hindi ko po plinano na ako ay magturo o mag-share ng gospel o mag-devotion. Ngunit ang Diyos po ay patuloy na tayo po ay inihanda. Bagamat hindi po tayo handa, hindi po ako handa. Ngunit ang Diyos ang siyang patuloy umaakay at pumapatnubay po sa atin sa tulong ng Banal na Espiritu. At tunghayan po natin yung Matthew chapter 24. Matthew 24 verse 30. Nandito na po pala sa screen. At kaya ko pa bang basahin yan? Praise God. Nakikita ko pala. Sabi po dito, pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao na nananangis ang lahat ng mga bagay sa daigdig. Lahat ng mga bagay sa bansa at sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at darating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang salita. Manalangin mo muna tayo. Ama naming Diyos, totoo po na wala po akong kakayahan, karunungan at kaalaman, ngunit ikaw ang siyang umaakay at kayo po ang magpakahayag sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ikaw po ang magbigay ng karunungan at kaalaman sa akin. At alam ko po, Panginoon, itago mo ko sa iyong likuran at ikaw ang makita, hindi ang aking kakulangan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinasabi po ng Biblia na maraming lilitaw, di mo ba? O lumitaw. At meron po ako ditong binasa, babasahin. Bago ipako sa cross at pagkatapos ang kanyang muling pagkabuhay, ipinangako ni Jesus na siya ay magbabalik. Ngunit walang nilikha na nakakaalam sa panahon kung kailan sinasabi ng Biblia sa araw na ito at ang araw ni Kristo na simpleng salita na araw ng kanyang pagsapit, sa araw ng kanyang pagbabalik. Totoo naman po talaga na walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon. Amen? At ang sabi po doon sa 1 Thessalonians verse 4:17, ang sabi po dito, pagkatapos tayo namang mga buhay at natitira ay magtitipon sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayoy, makakapiling natin siya magpakailanman. Amen? At pag sinabi po na salita na makakapiling natin siya magpakailanman, totoo po yun. At ang Diyos po ay hindi nagbabago. Ang sabi po sa 1 Corinthians 13 ay hindi po nagbabago ang Diyos. Amen? At tingnan po natin sa Pahayag 7:14. Kasi po mayroon basahin natin para malaman natin yan. Ginoo, kayo po ang nakakaalam ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Amen? Isang katotohanan po naman talaga na ang kordero ang siya pong naglilinis. Amen? At bagamat na tayo po'y dumaan sa iba't ibang pagsubok, kagaya po sa buhay ko, meron po akong pagsubok na medyo death in life. Kasi nung ako po'y na-aksidente sa van, warak ang van ko, ang tanong ng mga tao, ilan po ang namatay? But praise God. Kasama na rin pala yung testimony ko rito. At ang buhay ng
ang buhay na ito ay sinasabi ko na pangalawang buhay ko na ito sapagkat kung tutuusin ako'y namatay na. At ang tanong kasi ng mga tao kung ilan yung namatay dahil wasak yung ban ko. Amen? But praise God. Balik po tayo. Ano po ang sabi? Nilinis na nila, malinis nila at pinaputi ang kanilang damit ng dugo ng kordero. Amen? Kaya ako po'y naniniwala na sa aking pananaw, tayo po mga Kristiyano na tapat na naglilingkod sa Diyos, hindi na po tayo dadaan sa iba't ibang, dadaan po tayo sa iba't ibang pagsubok. Pero yung daranasin po ng sanlibutan, sa mga hindi nananampalataya, sila po ay talagang totoong daranas. Pero po tayong mga nasa Panginoon na binalutan tayo, hinugasan tayo ng dugo ng kordero, tayo po ay under protection niya. Kaya kahit anumang pagsubok na darating sa ating buhay, tayo po ay magtatanggupay sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Amen? At yan po ang isang bagay na masisir ko po sa iyo. At ang sabi po rito sa Matthew 16:27, sa pagbabalik ni Kristo bilang isang hukom o isang sabi po dito, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama sa panahong iyon. Gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. O isipin mo, sa bawat talaga na ginagawa po pala natin, may inihanda na ang pagpapala ng Diyos. Kaya wala po tayong dahilan para tayong mangamba, matakot. Sapagkat kasama na natin ang Diyos. Amen? Sapagkat sa buhay ko, sa aking buhay bilang naging mananampalataya, wala po akong kinatakutan maging kamatayan. Hindi po ako natatakot. Sapagkat ang buhay na ito, ang Diyos ang higit na nakakaalam kung hanggang kailan ako. Amen? At kahit na ano man na mangyari o na pagsubok na darating sa ating buhay, tayo po'y magtatagumpay. Kahit na ano mang mangyari sa sanglibutang ito, dumating yung matinding kapigatian at kahirapan, tayo po'y magtatagumpay sapagkat tayo'y, sinabi ng Biblia, tayo po'y mananagumpay. Kaya lang, tandaan po natin, manatili tayo lagi. Yung isa pong memorize na verse ko ay, if you remain in me, in my word, ask, and I will giving you the desire of your heart. John 15:7 po yan. At ano po ang sabi? Gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So, ito po pala yung time na kailangan pala kung may gagawin tayo, yung makabubuti. Hindi lamang sa aking personal na sarili, kundi sa bawat isa sa atin. Amen? At kaya ko po, ako'y nagpapasalamat sa buhay ng aking may bahay sapagkat siya po isang napakatapat na may bahay ko. Amen? At sa iba't ibang pagsubok na tinaanan po namin, kami po ay nagtatagumpay. Amen? Sapagkat dinisay naman talaga ng Diyos na tayo ay mananagumpay. Amen? Hallelujah. At dito po sa number 2, paraan ng pagbabalik ni Kristo, Matthew 7:27, hindi pala yun. Hindi pala yun. Ay, pala yun. Tama ba? Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao na nagnanangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapap at darating ang dakilang kapangyarihan at kadakilaan. 31. Lagpas na ba tayo? Dali lang. Hanggang 42 pala eh. 42. Sige, 41 na ba tayo? 31. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang anghel na 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang mga aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay nauubos at nagkakadahon na, alam na ninyong malapit na ang araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyo malapit na siyang dumating. Halos naririto na. Tandaan ninyo,
magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang sanlibutan ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking sinasabi ay tiyak na mananatili. Amen? Sa akin pong pagkakaintindi, yung mananatili po yung salita ng Diyos. Amen? At hindi po yun kumukupas. Siya po ay laging sariwa sa bawat araw at umaga kung lagi natin pong pinupuri at sinasamba ang ating Diyos. Amen? Praise God. Saan na ba tayo? 36? Kasi hanggang 40 tayo. No? Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel o ang maging anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Amen? Talagang naman kung walang nakakaalam naman talaga kung kailan pagdating ng Panginoon. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa panahon ni Noe. Nang araw na iyon, bago bumaha ang mga tao, ay nagsisikain at nagsisiinom sila. Nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw ng pagpasok ni Noah sa barko. At hindi nila namamalayan na mangyayari hanggang dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaki na magtatrabaho sa bukid. Kukunin niya ang isa at iiwan ang isa. Ang ikalawa, iiwan ang ikalawa. May dalawang babae na nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan din ang ikalawa. Kaya't naging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon. Kaya po pala sinasabi na tayo ay laging maging handa o lagi po tayong manalangin. At ako po mismo, ang aking sarili mismo ay ina-encourage ko na manalangin. At time will come na ako po ay lagi nang makakasama ni Sister Mila doon sa ating prayer meeting. Amen? Salamat sa Diyos at napakabuting paalala ito sa atin. Ang kinakailangan lang siguro at isa pong pinahayag sa akin ng Diyos yun, lagi po akong maging pagpakumbaba sapagkat ang Diyos ay pinagpapala yung taong nagpapakumbaba at patuloy na hinahanap ang mukha ng Diyos. Sige po, sa number 4 tayo. Sabi po dito, si Jesus Kristo at ang kaharian ng Diyos. Matthew 4:17. Magmula noon ay nangaral si Jesus at itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Alam niyo po nang dumating at tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko, ay doon ko po nakita na ako pala ay isang makasalanan. At kailangan ko ng Jesus na magliligtas sa akin. Sapagkat kagaya ngayon na baka biglang dumating ang Panginoong Jesus, ay kailangan lagi tayong handa. Amen? Praise God. At napakabuti po ng Diyos. Yun lang po ang aking naiksing may babahagi. At alam ko po na ito po'y makukumpleto mamaya. Base po doon sa pag-aaralan po natin po. At ito po'y may papaliwanag pa po ng gusto. Alam ko pong kulang ang aking karunungan at kaalaman. Ngunit salamat sa Diyos sa umagang ito. Glory to God.